marami pang iba. Yung mga dati lang din ang mga programa natin. So alhamdulillah, na-delay lang ng kaunti yung culmination day natin dahil nung supposedly dapat 29. Pero kasi that time is 29, lahat po ng mayors ng BOM is with the chief minister is nasa Manila po. So kailangan po namin siyang i-move para mag-giveaway na rin sa ating chief minister dahil siya yung naging guest of honor speaker natin. Sino maliban sa ating bagong tatag na gobernador, sino po yung mga bisita natin ngayon? So yun na nga, nasaksihan natin kanina yung ating guest of honor speaker, si Chief Minister Abdul Rauf Makakua, and then supposedly sana is natin si Secretary ng UPAPRO, Charlie Galvez Jr. Pero nung nandun kami sa Manila is pinabot na hindi na siya makakabigay ng oras. So that's why pinadala niya yung representative niya. And then yung governor natin ng Maguindanao del Norte, si Governor Pastura, yung kanyang anak, dating governor rin, na ngayon ay provincial administrator natin, si Dato Sharifuddin Pastura, and then dyan din si Vice Governor, Dato Marcia Sinsuat, at syempre yung Iranon Development Council namin, dyan yung aming chairman, si Mayor Caribay, si Mayor Zoria Bansilguro, si Mayor Pamia Manalaw Masurong. And then nandyan din yung dalawang mayors na dumating within the Maguindanao del Norte lang din, si Honorable Mayor Dato Sharp Jocolano ng Kabuntalan, and then si Honorable Mayor Dato Armando Mastura. So yung mga ibang kasama natin na mayor sa Maguindanao del Norte is hindi na po nagkaroon ng oras dahil may mga busy rin yung schedule nila kasi kahapon is nagkita-kita rin naman kami doon yung opening natin ng anniversary sa probinsya ng Maguindanao del Norte, then pinabot nila sa atin na hindi na sila makakabigay ng oras. Oo. Sana ngayon nararating naabot ang 40th founding anniversary o araw ng barera. So kung titingnan natin way back talaga kung saan na nagsimula tayo ulit noong year 2000, yung katatapos ng gera, which is 25 years ago, kung titingnan natin is malayo na po yung narating ng ating munisipyo. No? So as you can see, siguro on the way na papunta kayo dito, wala na kayo nadaanan na halubak ng kalsada. So yung mga panahon dati is talagang mahirap yung biyahe papunta dito sa amin. And then yung nakikita nyo na marami ng mga infrastructure buildings. Katulad po kaninang umaga, before kami nag-proceed ni Chief Minister dito sa aming municipal gym is dumaan kami sa aming Bangsamoro Public Market, which is the-ribbon cutting namin. Dahil siya po yung acting natin sa MILG, so tinurnover na po natin. Ni-ribbon cutting namin. So inshallah, magagamit na siya ng taong bayan, yung aming public market. Isa sa pinakatitingnan namin is kung paano na magagamit namin siya sa darating na Ramadan talaga. At nakikita natin ngayon, meron tayong PNP building at saka yung fire station. Yun na nga, tulad ng sabi ko kanina, I think 3 weeks ago or 2 weeks ago is bisita rin namin si RD Brigadier General de Guzman. So nag-groundbreaking kami sa aming bagong municipal police station. So yung police station yan is modern yan. Yan yung mga bago na 3-story I think na mga police station. Pero kung nakikita nyo naman kasi yung municipal police station namin is talagang luma na. Kasabayan niya itong munisipyo namin is matagal na rin talaga to sa panahon pa to ng aking late uncle Alexander Dugalito Mawis. Bago-bago lang ni-renovate itong sa taas kasi dati first floor lang siya. Itong sa taas is bago lang, year 2019 lang nung bagong naupo sa kato na open itong sa taas. So yun na nga, na-promise din sa amin ni Chief Minister na as the MILG na namibigay ng mga proyekto katulad ng bagong municipal hall. So nilabi namin sa kanya sana mapagbigyan, pero sinabi niya naman sa amin na mapagbibigyan daw kami. So inshallah magkakaroon kami ng sana ng bago na municipal hall. Yorme sir, napansin natin kanina napakaganda, napaka-garbol ho yung inyo pong mga participant kanina doon sa ating ginawang parade. Gaano ito yung ating highlight ngayon sir? Kumusta? Ano yung pinagkakaiba ng mga nakaraan nating anniversary? Kung titingnan natin sa mga nagdaan na anniversary, actually yung activities namin talagang medyo nabawasan kasi nga yung dahil sa kulang yung preparation namin kasi dati meron kami mga motocross, meron kami mga patrail, meron kami pabike at marathon. Supposedly dapat makakaroon din kami ng fun run pero hindi na kinaya ng organizer. So with
which is why napagkaisa na lang namin na pagandahin na lang namin is yung aming culmination day. So kasi kung napansin nyo na dati kada mag-anniversary tayo is meron tayong mga kubo-kubo dyan. Yun yung ginagawa nating puro competition per barangay. Nawala na rin yun kasi wala na yung mga kubo natin dyan sa gym kasi papatayuan na yun siya ng bagong gym na bigay ng dati pang nung panahon pa ng governor yung ating chief minister. So yun na nga, tulad rin ng sabi namin kanina, kinumit naman din ni provincial admin ni Dato' Sharifuddin na hinanap yung pondo niya kasi medyo matagal na yan eh. That's why nung hinanap namin yung mga papeles is nasa engineering na. So inshallah, within this month or by next month masisimulan na rin papatayo ulit yung gym. So napakaganda yan kasi yun yung gymnasium na pinibigay ng ating dating chief minister, na dating governor, na sa lahat ng munisipyo na 12 municipalities meron lahat yan. Kasabay nung pinabigay niya ng mga bus sa lahat ng municipality. So lahat yan meron yan, gym. Nabanggit nyo, Your Mr. No, dahil meron na tayong mga bagong palengke, meron na rin tayong BFP, then meron pa tayong papatayo police station. Siguro sir, dahil iba na yung barira ngayon eh, yung ating mga panawagan doon sa ating mga investors na pumunta sila sa barira at huwag na silang matakot na mag-invest dito sa ating bayan. Actually, sa lahat naman na nakakausap natin na investor, hindi naman talaga naging problema natin is yung PC Northern kasi they know na ang municipality ng Barira, especially dito sa atin sa Iranon Development Council, yung Iranon Corridor is talagang generally peaceful na tayo. Tulad nga ng sabi namin kanina, ever since na nagkaroon tayo ng peace agreement between the MLF and the government, for the past 25 years, walang naging encounter or naging gulo yung ating MLF between the government. So that's why hindi nila tinitingnan na yung peace in order. Given na sa kanila yun kasi nakikilala naman yung ating munisipyo na ang pinakaisa sa naging challenge talaga namin kung paano kami makakuha ng investor is yung siyempre number one, yung kurente natin. Before tayo makapag-invest talaga, ang tinitingnan natin number one, siyempre yung peace in order. So doon pa lang, check na kami doon. Tulad nga sabi ko, generally peaceful na dito sa atin. There was a time pa in year 2024 na meron kaming isang quarter na zero crime kami. Wala talagang crime. So, hindi na namin problema yung peace in order. Ang pangalawa na tinitingnan ng investor natin ay siyempre yung kurente at yung tubig. So, sa tubig, wala naman tayong problema dyan. Yung kurente na lang po. So, sana within this new administration ng ating probinsya ng Maguindanao del Norte at with the collaboration with Magelco, sana mabigyan na ng solusyon yung ating kurente dito sa ating sa probinsya dahil napakaraming masasayang na investor tulad dyan sa atin sa munisipyo na parang may gusto na mag-invest dyan ng Jollibee pero hindi na nakatuloy dahil nga sa problema sa kurente. So if sana na tuloy-tuloy yung pasok ng BARM natin, BARM government dito sa munisipyo ng Parang, sana maayos yung kurente natin kasi hindi lang po yung munisipyo ng Parang yung makikinabang sa pagpasok ng BARM government natin sa Parang, kundi kami mga karatig bayan nyo rin na sa Barira, Buldon, and Matanog. Opo, Yorme, habol ko lang ito dahil nabanggit kanina ni Gov. Dato' Toco Mastura yung pag-aayos po muli ng ating Rainbow Falls dahil yan ay hindi lang dito sa atin sa Mindanao kundi kilala na rin yan sa buong Pilipinas. So nakapag-usap na ho kayo dito, Mayor, na magiging ayusin muli? Yes po, ang inibig sabihin naman siguro natin ng ating governor is kung paano namin siya mahanapan ng investor na yung aming bubulod na falls is magiging hydroelectric power namin siya. So yun lang po yung parang pinupunto nating governor. Kung sa in case naman po sa tourism is talagang ayos naman yung ating bubulod na falls, dinadaya pa rin ng maraming tao. Sir, bago magtatapos po yung termino, last term na na. Ano po yung dream pa natin sa bayan ng Barira? Yun. Actually, nung una talaga ako nung po, ang pinaka gusto ko talaga is before I end my term is gusto ko lahat ng estudyante talaga nakakapag-aral ng maayos kasi nga lagi ko na rin sinasabi to sa mga eskwelahan yung karanasan ko sa pag-aaral is medyo mahirap dahil sa rido, palipat-lipat ng school. So one of my goal talaga is makagraduate or sa isang family is meron makagraduate ng isang professional o sa isang family meron isang professional na anak. And then yung siyempre yung ma-develop yung ating lugar, makilala ulit,
At nakikita naman natin na dahan-dahan na rin talaga through our tourism, especially sa ating tourism sa Bubuluntok also. Hopefully before I end my term is when they visit municipality of Barira, wala na yung stigma sa mga isipan ng ating mga tao na pag sinabing Barira is talagang gera lang. Tulad nga doon sa speech ko kanina na darating din talaga yung araw na yung mga kabataan natin is hindi nila dadalhin yung yung stigma na pag sinabing Barira is gera lang. So ang gusto natin mangyari before I end my term, mawala na sa isipan ng mga tao yan, na maisip nila is Barira is napakagandang bisitahin, napakayaman sa kultura, napakayaman sa resources, environment, and then yung tourism. So yun yung gusto kong mangyari before I end my term. Last message mo sa Pudet Bowling Anniversary. Yun, una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa amin sa 48th founding anniversary ng aming munisipyo. So, inshallah, within sana, maabot pa tayo sa ating 49, is mas lalo natin pagagandahin kasi baka yan na din yung aking last na celebration ng anniversary. Kasi pagpasok na ng 2028 is May, after July, hindi na ako mayor, so August yung celebration kasi ng munisipyo. So inshallah, mas pagagandahin natin sa 49 founding anniversary yung celebration natin dito sa munisipyo ng Parang. Thank you. Thank you.